So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng message muli sa inyo. Siyempre from the Divine, from the Holy Spirit, kay God, sa ancestors ninyo, angels, archangels, universe, spirit guides, elementals, and animal spirits. So, ngayon po, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers. Maraming salamat po. And syempre sa mga nagpabook din po ng reading. Okay, so maraming salamat po. Now, this is a very emergency reading actually. Dapat ng Friday pa po or Saturday, but you know, dumaan po ang Mother's Day, so we need to prepare para sa akin. So, no, so, now is this is a personal or a private reading. So there's a questions here from my client, no? So sa mga gusto po at kung sino naman po makaka-resonate dito at gusto niyo pong magpa-reading, wait lang. Ang aking gamit is andito pa. Anyway, suot ko na lang. Okay, so kung sino naman po ang gustong magpa-reading or magpa-confirm if parang ganito rin po yung sa inyo, andyan na po sa description box ang aking contact details. Sa mga gusto rin pong magsi-order ng mga langis, medallions, for protection, yan, andyan lang po. And sa mga baguhan po na nandito, papakilala lang po muna ako na ako po is a spiritual tarot reader, spiritual healer, and also a ritualist, okay? So now is kukuha po tayo ng message, no, sa mismong pagkatao nitong taong to. I mean, kasi po, no, bibigyan ko kayo ng konting ito po yung nire-ritualan ko to as parang paano po to, pa-assurance lang po na talagang hindi na mapapasok or may atake pa rin ba. No, so sa napansin ko po or pinakita sa akin last Friday, talaga pong kusang namamatay ang kandila. Imagine, nakatirik yan, kasabay po nung meron siyang classmate na katabi, na isa pang nire-ritualan ko. So yung isa, buhay na buhay ang kandila, and then yung isa, parang ganyan palang kataas yung kandila. Bigla namatay. At exactly 6 p.m. po namatay ang kandila. So, ginawa ko po, sinindihan ko po ulit. Una po nag-spark siya. Ganun. Ngayon, nung naglumalakas siya, bigla pong humina. Kasi 6 p.m. na po yun eh. So yes, possible no, na natalo at first no, nung yung mga gabay ko, siguro natalo that time kasi una lumakas no, and nag-spark. So andito na yung ginrant na po kung ano man yung nilagay ko doon na wish or prayer sa kandila. But now, bigla po siyang namatay. So ang ginawa ko po, sinindihan ko po ulit. Pero habang sinisindihan ko po siya, no, with candle na po yun, na hindi na po lighter ang gamit ko. Still, no, is andito po yung ayaw pong magsindi ng mitya. So, ano po yun? Big thing po yun, no? Paano po i-explain yun? Hindi naman po basa kasi galing po siya sa apoy. Diba? So, now, ang ginawa ko po doon, dinasalan ko po ng dinasalan. Nagdasal ako, so, dinasalan ko, sinindihan ko ulit, ayaw pa rin. So, next, ko ulit. I mean, nagbukas, namatay ulit. Sindi ulit ako. Namatay ulit. Siguro mga 4 or 5 times yun na talaga nangawit na ako kakasindi sa kanya. To the point na yun na, sinagad ko na po yung prayers, no? Hanggang sa nagsaboy na po ako ng something na talagang pang-repel sa ganong klaseng black magic. Then yun na, nagdire-diretso na po yung sindi. So yun po yung concern niya. Kasi sinesend ko po ang video ng rituals ko doon po sa client ko para po alam nila kung ano po yung nangyayari sa ritual na ginagawa ko. Pero ito po talaga malupit to. Lahat po ng ritual ko dito sa taong to, lagi pong ganyan. Papakitang gilas talaga. Talagang kumokonect po yung gumagawa. So now is, alamin po natin kung ano po ang ibig sabihin noon at kung ano po ba ang gusto niyang palabasin. Okay, so let's start. Sa ngalan ng Diyos sa masalangit, mahal ni Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, basbasan niyo po ng inyong napakalakas na kapangyarihan ang mga cards na ito patungkol po kay
Na maibigay niyo po sa akin ng tamang mensahe kung ano po yung naganap nung Friday at kung ano po ba ang mga plano ng mga gumagawa sa kanya. Ako po ay patuloy po na nanalangin na kami po bigyan ng kaligtasan, hindi po sa kamahamakan, disgrasya sa kuna, at pong klase ng karamdaman ng tukso at bigyan po ng kagaling na hapon may karamdam, lalo-lalo na pang spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start, no? So, alamin muna natin kung ano ba ang nangyari noon. Ano ba ang mensahe nung kandilang yung bakit namatay, hindi namatay sindi, namatay at every time na bubuksan ko is hindi siya nagtutuloy-tuloy. No? Kasi namamatay, pinapatay nila. Anong meron? Anong meron doon sa kandila mo? Bakit namamatay, no? Oops, devil is here, healer is here. Okay, so somebody is also doing some rituals, no? We have the bottom of the deck, which is the adventurer. So, andito po yung talagang, hindi lang po isa. Siguro 2 tao, 3 tao pong gumagawa dito, no? Ito po inilalaban ang pagmamahal nung gumagawa dito sa taong to. Kung sino man to binabasahan ko. Nilalaban niya po. Ayaw niya pong pumayag na papunta dito sa talagang original, dito sa client ko, yung lalaki. Gusto niya pong mabawi. Now, true love is here dahil talagang napamahal na siya dito, yung babae, yung mangko, and ito talaga yung, andito siya sa point na makikipag-compete talaga siya to the point na ma-accomplish niya or maging mapanalunan niya to because this is a real devil. Okay, we have the devil card here and also knows how to do some herbs. Maybe this is also an herbalist or a faith healer as well. Mga ganun. May alam po to. Though, alam nito or parang at times talaga nagkakaramdam po to ng pang-aabuso. Nasasaktan itong lalaki, mga ganon. Kasi may abuse po dito eh. No? Kaya kumbaga dito yung parang kahit na inaabuso siya, kahit na may nasasaktan siya, even ngayon, emotional, no, is andito pa rin yung ipaglalaban niya to. Okay? So now, andito yung talagang pumapasok na siya sa talagang ritualan, na and to the point na tahimik niya lang itong tinatrabaho. Pero paano magiging tahimik? Siguro itong lalaki alam na wala. Pero ito kasing girlfriend niya ngayon, which is my client, is alam na talaga may ginagawa pa. And kita naman sa ritual. Yun lang po kagandahan dito kasi hindi po bumitaw yung client ko na magpa-ritual. Kasi nga po, namomonitor namin kung ano po yung nagaganap dun sa boyfriend na. Ang tendency, magkalabuan na naman sila, mag-away na naman sila, magkahiwalay na naman sila, nang dahil lang po dito sa taong to. Okay? Sino ba ang nagsisave, no? It's a saint, no? Andito po yung mga savior, andito po yung mga divine, no, na nagsisave sa kanya and ibibigay po yung talagang justice for this person. Nag-act na siya po ang victim dito dahil iniisip niya siya pa yung naabuso pero hindi niya alam or maybe syempre po ang lalaki pagka lumabas po yan ng bahay, binata po yan. Though may fault din po dito yung lalaki, pero hindi niya po akalain sa ganitong way or ganito yung mangyayari, no? Na magkakaroon po ng ganitong klaseng sitwasyon na malalak siya sa ganitong klaseng relasyon. Okay, so what else? Okay, so what else? Actually, ito, ano na to eh, magandang ano na to eh. Yes, meron siyang talagang power, no? And this is abusive power ang meron siya. Pero sooner or later, possible na maging ano to. Kilala daw to
Kilala. Or maybe yung kilala is yung mga pinagawaan niya. Kilala. Kilala doon sa lugar nila. Yung mga gumagawa. Health issues is here. Maybe nagkaroon na ng sakit to, lagnat, mga tipong ganon, or infections, no? Pero ito is from the past pa. So, still, kailangan, i-monitor to, no? And itong we have the devil card, and itong isang card na to is sinasabi lang dito na ito is opportunista talaga. Okay? From the word opportunista, na parang pagkaharap ka okay, then pagka nakatalikod, may sungay. Ganon. Okay? So, ano ba yung ginagawa nitong herbs para dito sa victim niya, which is yung lalaki? No, isang ginagawa dito is about parang mahumaling. Tingin ko itong babaeng to is yung bangko is mahilig sa ganun. Alam niyo na naman siguro yun. No? Okay, so, okay, bottom of the deck tayo dito. Yes, kumbaga ito is a loss of a loved one, abandonment, which is ito yung hate niya na naiwan siya. No? Kahit na alam niya sa sarili niya na siya is may kakayanan, still natalo. Natalo ko siya! Literal. Okay, so that's why andito yung galit siya. And preparing for the war. Prepare siya ng war ngayon. War lang. Anything else? Yes, the ritual is still here, no? And ang nire-ritualan niya rito, ano yung mga gusto niyang ma-accomplish, no? Yung mapasa kanya ulit, isa, and the other one is ang magkaroon to ng karamdaman, no? To the point na siguro para hindi maasikaso nitong client ko, ng ganun, para asikaso itong gumaling, ng ganun, pero no. Kasi nag-reverse naman to eh. So now, andito ngayon yung parang nagagalit siya kasi parang pakiramdam niya mahina siya. So gagawa ng paraan to para iparamdam dito sa lalaki to na malademonyo siya. Ganun. Okay? So this person, no, itong gumagawa is now a wounded healer. Talagang bigo. And andito yung distraction, kumbaga, still, kumbaga, andito yung gumagawa siya nito, kasi siya is a healer din, pero herbalist, mga ganon. So, ito yung way niya, kung paano yung mga ginagawa niya, mga herbs na yan, is because of, parang ito yung ma-attract, no, yung lalaki sa kanya. But then, lahat ito is sumabog, lahat ito is hindi na gumagana. Okay, kahit na anong gawin niya, kahit na performer siya, kahit na ano yung gawin niya, parang bakit ganon, walang nangyayari. So now, ang binibira niya ngayon, yung pagre-ritual ko. Pisti. Pisti. Ayan, galit na galit to. Galit na galit, nangingit-ngit. Inatay. So, yun, di ba? Ang gusto kasi nito talaga, alam mo, siguro pinakita nitong lalaking to, yung pagmamahal. Pure love. Pero paano magiging pure love yun kung tinitimplahan mo naman? No? Kung parang andito yung maybe nilalagay sa kape, nilalagay sa mga cold drinks, no? Paano? No? Paano? Pero ito po kasi bakit pa pumapayag ang lalaki na maglagay siya ng mga ganito sa inumin niya or sa pagkain niya, budbod. Kasi ito yung sabihin kasi yan yung magdadagdag ng aroma. Ito yung magpapagana sa yung kumain. Ito is pampalakas ng ganto mo yan. Ito yung patayo mo. Ganun. Okay? So, kaya ganun siya. Now, ang hindi lang maganda ngayon na nangyari, kahit na siya is may pagka-devil, no? And andito nga yung rebellious siya ngayon. And now, andito siya as a wounded healer. Pakiramdam niya talaga ngayon, for some, no, I mean, itong taong to, itong bangko na to is now, parang nakakaramdam ngayon ng some kind of laging nilalamig or laging parang may pakiramdam siya na may gumagawa talaga sa kanya from other side, which is me. No, I have this talaga guides, no, na talagang i-embrace na tigilan mo na nga pinagagagawa mo dahil hindi ka magpapagumpay. Ganun. Okay?
and religious devotion and torture. So ito. So now ito yung talagang gusto niyang gawin, no? Talagang pasakitan dahil sa sobrang galit. So malamang sa malamang itong client ko na to na lalaki na to is nakakaramdam po to ng mga mangilan-ngilan na pananakit ng katawan. Okay? So now dinadaan din to sa way of kung paano mag-devotion, no? Yung mga mangko. May mga devotion din kasi yan. Okay? So now, dito na tayo sa question, ano? Pero kasi medyo ano tong questions niya eh. Ano ang mga nadiskubre ni lalaki sa babae niyang mangko at na-realize niya hindi niya inakala na ganun pala ang pinagpalit niya sa akin. Yun yung question niya na isa, no? Realization to eh. Okay, so let's see kung ano yung na-realize niya. Ano na-realize, no? Pagsisisi, mga tipong ganun. Tingnan natin. Kung ano ba yung pagsisisi? Pagsisisi. Kasi meron na ditong Five of Cups, which is parang grief. Malungkot. Malungkot talaga siya. Ang bongga. And we have the Nine of Cups. Pero doon tayo sa bottom of the deck muna. Kuha muna tayo ng bottom of the deck. Ha? Bottom of the deck is the Queen of Wands. So, doon sa question niya is, kumbaga, nandito yung, kung ano yung mga naramdaman niya, no, is talagang andito yung sadness, no, at the same time, nararamdaman niya na para kasing mas nakita niya yung, nagkaroon siya ng progress, nagkaroon siya ng strength, ng power dito sa Queen of Wands, which is yung client ko. Noon magkarelasyon pa sila. No? And now, parang pakiramdam niya rito, dahil nandito rin si King of Wands, King of Pentacles, which is parang, ang pinagkaiba, parang ito yan, ano, ito si Queen of Wands, which is yung client ko, and ito yung mangko. Though, ito yung parang, naramdaman niya before, may comparison, kumbaga, nung siya nandito sa mangko na to, is nagkaroon siya ng sadness talaga. Dito is talagang parang halos inaasikaso siya. Inaasikaso siya, emotional, spiritual, physical, mental, emotional, mga ganon. No, so dito wala lang tuod. Sadness, parang alam mo nandiyan yung presence ng mangko, ng babae sa kanya, nakikita sila, nagkakasama sila, pero wala yung happiness, wala yung joy. Unlike dito, isa dito yung talagang parang pakiramdam niya, secure siya. Kasi may lion dito eh. And may mga ancestors dito. So dito is parang, and may guides dito. So andito yung pakiramdam niya, safe na safe siya. And andito yung pakiramdam niya na, okay ako pagkakasama ko to, mag-ano pakiramdam ko. Yung pagiging royalty ng taong to, or parang yung pagsisilbi, yun yung hinahanap niya dito. Kasi ito yung lumabas. No? And dito, talagang ramdam niya na yung love is totoo. While dito is more on lust. No? So, yun ang comparison. So, second question niya is, sa bagong plano ng babaeng mangko, anong klaseng ritual ang ginagawa niya ulit? Okay, so ano ba yun? Kasi talaga meron eh. So, let's see kung anong meron. So, dito tayo sa card na to. Okay, so ano ba yung ritual na ginagawa? Meron ba? Ba? Ayun, divination. Binanggit ko na yun kanina, no? Dito sa oracle card na to, ito yung divination. Hindi, meron dito. Basta meron dyan, replay nyo na lang. So, dito po yung pagtirik ng mga kandila, divination, meditation, mga ganon. So, yun yung ginagawa sa kanya for manipulation to. Anything else? Meron pa bang ibang ginagawa?
Actually, monitoring to, marunong to mag-monitor. We have the rebirth, haunted, what else? Mahirap to kasi parang ano to, ito is hindi gawain ng isang tao lang. Pag rebirth and haunted, intuition, back in reverse, elements. Yes, may mga elementals kasi ano talaga dito. So, andun yung paligid-ligid. Pero, ang ginagawang ritual dito, kasi yung tanong niya kung may ginagawang ritual, no? But dito, it's in reverse. So, andito ngayon yung, parang hindi to mapakali. May times na ganun, no? Na hindi to mapapakali. Na which is nangyari na to before. Pero, ang kagandahan dito, kay lalaki, nade-develop din yung intuition niya. Or more, ang mangyayari is para ma-open po ang third eye nito. No? And malalaman niya na ang lahat. Pero hindi man ganun ka-open. I mean, yung intuition niya or kutob niya na parang, anong tawag doon, parang hindi siya safe pagka makikipagkita siya dito or kung entertainin niya pa itong babae na to, parang hindi na siya safe. Yun yung ikagagalit ng lalaki, babae. Kaya, para makalapit, yung mga alaga nila, mga elemento, spirito, yun yung lalapit dito para lang i-monitor itong lalaki. Okay? And the rebirth dito kasi is ito yung, kumbaga, parang nakuwag naman sana, no? Huhugutin yung kaluluwa para palitan ng some kind demonic, no? And papasapi sa iba yung kaluluwa nitong lalaki. Or yung iba naman ang ginagawa po dito is talagang ginagarapon din ibabaon po sa lupa. Yung mga ganun. Okay? So, Banshee is here also. Nasaktan talaga siya. Sobra. Saktan talaga siya dito. Parang siya pa yung nakaramdam ng betrayal dito, which is hindi naman. Okay. So, what else? May question pa siya is kamusta kabuhayan niya ngayon, lalo na sa kaperahan. Okay, so about sa kaperahan, kamusta naman ang kaperahan niya? Down pa din. Pero, tinutulungan na siyang umakyat. I mean, may tumutulong din naman dito sa taong to na unti-unti, no, makarecover sa paghihirap. And nahihirapan talaga siya. Kasi alam nito na nahihirapan talaga siya. Puro sadness to. And the Nine of Swords is here. So, may backstabbing nga kasi talaga nagaganap. Kaya talagang hilong-talilong pa to when it comes to finances. Talagang may financial breakdown. In reverse, see the High Priest. Yes. So, and Six of Pentacles is here. So, supposedly, dapat ganito talaga siya eh. I mean, before ganito naman talaga siya. Na parang okay yung financial niya, okay yung kinikita niya, nakakapag-save siya. Ngayon is talagang downfall siya when it comes to finances. And yun yung isa sa kinalulungkot niya. And to think na ang gumagawa po talaga dito is itong mangko na to para po magkaroon siya ng hindi magandang pamumuhay. No? As in talagang parang bumagsak siya. Yung ganon. And the High the High Priestess is here. So, ang kailangan dito, syempre, itong High Priestess na to is kailangan bumitaw. No, kailangan natin pabitawin to, kailangan natin to talagang alam mo yun, lusawin, learn, no, para mawala na rin to and ma-push ulit itong dating parang hindi naman overflowing abundance but hindi siya na-short, no, kasi dito is may grief dito or may sadness dito, may sorrow still, andito rin yung parang nagsasabi nga na there's a backstabbing na nangyayari sa kanya. So, meron talagang, alam mo yun, alam ng babae, sabi, thank you Holy Spirit, na, kasi siguro ito nagsusupply din to dun sa lalaki, but hindi ganun katindi, or hindi lahat, pero nakakapag-supply to. At alam ng babae na talagang itong lalaking to is bagsak.
pinababagsak niya ang lalaki because of andyan siya. Ayun yung iniisip ng lalaki, ng babae, ng mangku-mangku. Hindi ka mabubuhay kasi wala magbibigay sa'yo ng pagkain, wala sa'yo magbibigay ng pera. Hindi niya alam, etong client ko na ito, Diyos ko, from head to toe, talaga namang suportado rin to. Pero hindi po nanghihingi itong client na to, etong binabasahan natin na, hindi po to marunong manghingi. Hindi po. Pero talagang maalaga lang po talaga itong client ko na to. And talagang mahal na mahal niya po kasi to. Sadya lang po talagang pinasok ng ganito, ng demonic. No? Kaya nagkaganito po. Pero masaya po to dati. Kaso po talagang nagkaroon lang po ng third party. So, still, I don't know kung ano meron dito. Bakit ba ayaw pa rin bitawan ito, no? Gigil na gigil. Pero kasi pogi kasi ito eh. As in, poging-pogi. Poging-pogi, macho pa. Hindi niya talaga ma-let go. Kasi lagi niya naiisip ng mangko. Lagi niya naaalala. Na parang yung happiness niya talaga is nandito sa lalaking ito. Kaawa naman. King of Cups na she knows, no, na talagang itong parang inaano niya na sineset niya na sa utak niya, kumbaga, na sila in the end magkakatuloy sila, di ba? In the end talaga. Yun ang iniisip niya. Silang magkakatuluyan. Ang tanong, magkakatuluyan nga ba? You see? No, kasi nga nakabakod siya. See? Kasi nga nakabakod siya. No? Nakabakod na si lalaki. Kung makikita nyo dito, and there's a lot of parang mga sigils, no? Which is I did, no? Nagawa ko na yan, nakabakod din, kaya hindi yan talaga sabi mo mapupunta dyan. And, kumbaga, kasi ang gusto dito talaga is yung happy family. Magkaroon ng happy family. Let's see, ano pa? Yes, see? Yung manipulation is talagang babaliktad na Cheverlu. So, malulusaw at malulusaw. Or maybe lusaw na to talaga. Kaya nanggagalaiti ito ngayon eh. Na gusto talagang nakawin ulit. There's stealing na nangyayari. There's a thief. No? At ang kinukuha po nito is ang tawag doon, yung contentment, happiness, love, lahat. No, lahat ng mga positive kinukuha nito, ninanakaw niya. Kasi wala na nga ito eh. Hindi na nga tumatalab sa kanya to eh, yung manipulation. Hindi na nakokontrola ng lalaki. Okay, because of the magic. Because of this King of Swords. Kasi lumalaban na rin siya. No? And maybe hindi man siya ang may tools, maybe yung client ko, but here's the magician. So possible na ito is through the prayers, no, is kaya nagkakaroon sila ng magandang samahan ngayon nitong client ko. So ang kailangan lang po talaga pagka mga ganito pong klase na talaga meron pong matitigas ng ulo. Kasi po ito, yung gumagawa po dito is hindi po to Pinay. Mga Indians. Okay? So, ang kalaban ko po dito is Indians. Okay? Mga pana. So, mga ganito po talaga. At malalaman nilang isa akong Pinay, no? Na ako'y nag-iisa lang naman. Tumatayo dito sa inyong harapan. Hindi. Nagsasalita sa inyong harapan. Pero ang gabay ko naman po, talaga naman mga batalyon. Na hindi po patitinag yan mga iyan. Talaga po titiklopin sila sa 10. No? Patigil lang sila. Okay? So, that's the reading for today. And sa mga naka-resonate po, at gusto nyo po ng confirmation, if meron kayong mga gantong cases, no? Let me know and bigyan po natin ng solusyon yan. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye. Love and light.